Dear Kuya Poy, ako po si Pauline, 24 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Hindi ko alam kung dapat bang ikwento ko sa programa ninyo ang na-experience ko sa isang lalaki dito sa amin. Ang totoo po niyan, sobrang bilis na mga pangyayari. Nang may bigla na lamang may nagparamdam sa akin at Joshua raw ang pangalan niya. Nag-reply naman ako sa chat message niya at heto na nga ang exciting part. Bigla na lamang niya akong inalok na maihatid at masundo sa pinapasukan kong trabaho. Hindi malinaw sa akin ang pakay nitong si Joshua pero kasi grabe talaga yung effort niya naman. Katunayan nga Kuya Poy, sa isa sa mga tagpong sinundo niya nga ako gamit ang kotse niya ay may nakalagay pang passenger princess sa upuan ko. Idagdag pa na may pailaw pa ang seatbelt sa upuang yun. Siyempre, kakaibang pakiramdam ito Kuya Poy, kaya naman todo ang kilig ko sa effort na ibinibigay niya sa akin. Siguro nakadalawang hatid sundo siya sa akin noon bago ako mag-decide na sagutin na itong si Joshua kahit na wala namang malinaw kung ano nga ba ang pakay niya talaga sa akin noon. Medyo weird lang ano? Kinabukasan after ko nga siyang sagutin, bigla na lang hindi ako sinundo nitong si Joshua. Sinubukan kong i-message siya, Kuya Poy. Ang kaso nga lang, hindi man lang siya nagparamdam sa akin. At ang ikinasama pa ng loob ko ay nang may makita akong post sa social media wall niya. At grabe talaga ito. May nakita akong nakatag sa kanya at may pa-message na thank you raw. At sabi pa nga, thank you for making her special kuno. So ano yun? May pa-effort pa siyang ganyan. Ipararamdam niya sa iyo na special ka pero kapag kinilig ka na at na-fall ka na ng tuluyan ay saka kanya i-ghost? Ang lakas pa sabihin na passenger princess ng upuan niya. Ilan na kaya ang nasabihan ni Joshua at napakitaan ng passenger princess seat na yon? Kaya naman sa pagkakataong ito, Kuya Poy, pa-request naman ako ng kantang Paasa, Tanga ni Yeng Constantino dahil feeling ko pinaasa ako ng malala nitong si Joshua. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa Heart to Heart. Hanggang dito na lamang ang aking storya. Lubos na gumagalang, Pauline. Pauline! Alam mo, dito sa kwentong ipinadala mo sa amin, napakabilis talaga ng mga pangyayari. Pero alam mo, hinihintay ko sana at malamang hinihintay rin ng iba. Ito kayang si Joshua ay minanipula yung sitwasyon na pinabilis niya. But no, alam mo, sorry Pauline hindi lang si Joshua may problema rito. Ikaw mismo, ang bilis mo naman pala kasing sumagot na oo, item na tayong dalawa na, hindi ka pa naman nililigawan formally nitong si Joshua. Naisakay ka pala na offeran ka lang ng ride, hatid sundo sa trabaho. Sabi mo nga kasi, kapitbahay mo nga siya, no? Or, could be, na-turn off itong si Joshua dahil nagpa-easy to get ka. Walang ka-challenge. Baka ganon, pwedeng na-turn off siya doon sa parting yon, ano? Or, could also be, nakikipagkaibigan lang naman. Nagiging isang mabuting kapitbahay lang itong si Joshua sa'yo. Parang gusto niya lang na makilala ka. Interesado lang siya sa'yo, pero ligaw, maging magjowa, hindi pa. Baka wala pa doon sa puntong yon. Alam mo, dyan sa mga sasakyan, kahit pa may nakalagay na passenger princess dyan, kahit na may mga pailaw pa dyan, sigurado ka ba na yung sasakyan na yan ay kay Joshua? Baka naman ang sasakyan na yan ay pag-aari ng ate niya. Nakita mo ba yung upuan ni Joshua? Baka doon naman nakalagay passenger queen. Diba? Hindi natin alam. Diba? Kumbaga, yes, it's a skill na kailangan nating i-develop to be able to read between the lines. Pero yung pakikipagkaibigan, hayaan lang muna natin yun doon. Kahit ano pang mga
design nakalagay dyan sa upuan, okay lang nakiligin pero you keep it to yourself, ano? Oo, kailangan ikaw ay meron ding self-reflection. Para sa akin ba talaga to? O baka nga ganito talaga yung ayos ng sasakyan niya. Ayan, and of course, wag magmamadali. O ilang beses pa lang, sabi mo 2 beses ka pa lang naihahatid sundo. O ano lang muna ha, getting to know you, yun na muna. Hindi yung sasagot ka na, alam mo, ang sweet mo, second time mo na akong hinatid sundo, tayo na. Pangit yun. Ayan, mag-set ka rin ng mga boundaries, okay? Pero kapag ka ganyan ka nga, talaga kabilis ma-in love, ganyan ka mabilis o kadalas ma-in love, ang tawag dyan, yung emophilia. Yung falling in love too easily and frequently. Mag-iingat ka dyan, Pauline. Okay, hindi lahat na nagpapakita sa'yo ng sweetness ay kailangan mong jowain agad-agad. Yung iba ay kind lang talaga, yung iba ay mabait lang talaga. Wag kang mag-jump into conclusion na tayo na. Gusto kita maging jowa. No. Some people are just really nice and kind to you. Okay, Pauline, take it easy sa susunod na may poporma o makikipagkaibigan sa'yo. Dear Kuya Poy,